Sinong may sabing natutunaw ang gemstone? Natutunaw nga ba ang gemstone? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon topic mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at para umusad po ang aking channel. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang napakalamig po na umaga dito po sa ating kinaroroonan. Kaya't kung mapapansin ninyo ay dubli ang ating jacket at dubli rin ang nakatakip sa ating ulo. Bukod sa sombrero ay mayroon pa po tayong nakabalabal na nakabalot sa ulo sapagkat umabot po sa 12 degrees Celsius dito po sa ating kinaroroonan. Napakalamig nga po dito sa itaas ng bundok. So, dumako na po tayo sa ating topic na pag-uusapan ngayon mga ka-treasure hunter tungkol po sa mga gemstone. Nalulusaw nga ba ito? Natutunaw nga ba ang mga gemstone? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong topic. Marami kasi sa atin ang mga nagko-comments na hindi raw nalulusaw ang gemstone. So, ang mga gemstone po mga ka-treasure hunter ay mga mineralis na nabuo po sa ilalim ng lupa o nakapreserve sa iba't ibang layer. Depende po sa lalim. At ito po ay may mga tinatawag na boiling point at melting point. Pag sinabing melting point, ito po talaga ay nalulusaw. Pag sinabing boiling point, ay ito po ay pwedeng tunawin. Sapagkat ang mga mineralis ay mayroong tinatawag na peak temperature o mayroong limit ang init o may hangganan ang kanyang tigas para malusaw doon sa qualified na init na pwedeng pumantay doon sa kanyang tigas. So peak temperature at yung boiling point na sinasabi ay nagpapatunay na pwede siyang lusawin. Kahit na i-research natin yan sa Google, sa libro, at sa mga chemical engineers ay nagsasabing talagang nalulusaw ang mga iba't ibang klaseng gemstone. Kung nalulusaw nga ang mga gemstone, ang katanungan, ano ang mga pamamaraan upang lumusaw sa gemstone? Tatlo po ang ating may babahagi sa inyong idea para pwedeng malusaw ang gemstone. Una po ay ang tinatawag na melting point o paggamit ng init. Ang mga mineralis kasi ay mayroon tinatawag na peak temperature na umabot po doon sa temperatura na required para sa kanyang tigas, at kapag narating niya ang init na pwedeng lumusaw sa kanya, yung melting point niya ay nalulusaw ang mga gemstone. Ang mga gemstone ay mineralis nga po siya, at pag sinabing mineralis, katulad ng aluminum, tinatawag na silicon, magnesium, iron, copper, ay mayroon siyang tinatawag na melting point at boiling point na pwedeng malusaw kapag marating yung eksaktong init na pwede sa kanya o peak temperature. Bukod po sa melting point, pangalawa sa pamamaraan po upang makadurog o makatunaw ng isang bagay na matitigas ay ang tinatawag na pressurized machine, o gumagamit sila ng pressure upang tumunaw or dumurog sa isang matitigas o matigas na bagay. Ito po ay pinag-aralan ng gusto ng mga scientist kung papaano nila madurog at mabutas o
matunaw ang isang bagay sa pamamagitan po ng pressure gamit ang mga makina na kung saan makabago na kanilang naimbento. Sa dalawa po na ating nabanggit na pamamaraan, yung tinatawag na melting point at saka yung tinatawag na pressurized machine, o gumagamit sila ng mga pressure upang dumurog at tumunaw ng isang matigas na bagay. Maaring nakuha ng mga scientist yung pag-aaral na yan kung papaano nabuo ang diamond sa kailaliman ng lupa. So, lingid po sa ating kaalaman, dagdag kaalaman po mga ka-treasure hunter, na ang diamond ay nabuo sa kailaliman ng ating daigdig sa lalim po na 250 kilometers sa ilalim ng ating mundo. At nabuo po ito dahil sa matinding pressure at init. So, yung combination po ng temperatura, yung init at saka yung tinatawag na pressure. So ang ating mundo ay umiikot ng napakabilis at sa sobrang bigat nito ay may pressure ito sa pag-ikot, at yung pressure niya at yung init, yung temperatura ay bumuo ng tinatawag na carbon elements at naging kristal ito at naging diamond. Subalit ang diamond ay pwede pang malusaw at maging tubig. So ayon po sa ating research, may mga planeta na kung saan ay naulan ng diamond. Ito po ay ang Jupiter at Saturn. So doon po ay umuulan ng diamond. Paano nangyari na umulan ng diamond sa Jupiter at Saturn? Nabuo po kasi ang mga diamond doon sa Jupiter at Saturn sa pamamagitan ng napakalakas na mga kidlat, yung strike po ng kidlat. Sa kailaliman po, mapasok po yung napakalakas na bultahe at bumuo po ito ng napakalakas na kuryente at lumikha ito ng carbon at naging sanhi ito ng tinatawag na diamond o carbon elements, na kung saan napailalim pa siya o pumunta pa sa kailaliman ng Saturn o isang planeta, Jupiter. At yun po ay natunaw, nalusaw, nag-evaporate at bumagsak, naging ulan o naging tinatawag na diamond rain o na umulan ng diamante doon po sa Saturn o Jupiter at Jupiter. So yan po mga ano na yan, yung mga planeta na yan ay bumabagyo ng tinatawag na diamond, pero hindi buo kundi lusaw na. Ang diamond ay nalulusaw sa pamamagitan po ng matinding pressure at init. So umabot po ang temperatura na pwedeng lumusaw sa diamond ng 4,027 degrees Celsius. So yung temperature na required para matunaw ang isang diamond ay nasa 4,027 degrees Celsius yung kanyang melting point. So pag narating yung init na yan ay nalulusaw na ang diamond. Pero pag nilusaw po natin sa 4,027 degrees Celsius, ay hindi po siya pwedeng mabuo ulit na diamond. So mag-iiba po ang diamond kapag nalusaw. Hindi na po siya pwedeng ibalik sa dati. Bukod po sa paggamit ng init at matinding pressure, ay pwede rin gamitin na panglusaw ang mga chemical substance o mga liquid chemical substance na kung saan pwedeng lumusaw sa mga gemstone o mga matitigas na mga metals. Ito po ang mga chemical substance na katulad ng hydrochloric acid, nitric acid, hydrogen peroxide, at kung ano-ano pang mga chemical substance na pwedeng paghalo-haluin upang
makatunaw ng isang minerals o metals o mga gemstone na kung saan pwede nitong lusawin. At yan po ay napag-aralan ng mga ibang chemical engineers at depende sa uri ng mga minerals o iba't ibang klasing minerals na kung saan nakapaloob sa loob po ng kristal. Sa combination po ng matinding init, matinding pressure at mga chemical substance ay naimbento ang makabagong pamamaraan ng paglusaw ng mga gemstone. So nalulusaw na po ang mga iba't ibang klasing gemstone. Sa katunayan po sa China ay gumagawa na po sila ng mga artificial jade at diamonds o lab-grown diamonds na kung saan binubuo po ng mga scientist ng China ang mga laboratory-grown diamond at mga iba't ibang klase ng mga gemstone na kung saan yari sa zirconium. Ang katunayan niyan mga ka-treasure hunter, ang mga Chinese scientist ngayon ay kaya na nilang bumuo ng tinatawag na laboratory-grown diamonds at makikita natin ito sa iba't ibang pamilihan sa buong daigdig na naikalat na may mga diamonds na naglilipana na kung saan hindi na madiditik kung hindi expert ang tumitingin sapagkat yung tigas niya, yung komposisyon niya ay halos magkasing parehas lamang doon sa tinatawag na natural diamonds. So napakahirap maintindihan o ma-identify ang natural sa tinatawag na laboratory grown. At ito po ay pinag-aralan talaga ng husto ng mga scientist kung papaano nabuo at paano bumuo ng tinatawag na natural diamonds. At naging problema ito sa pagbebenta ng mga natural gemstones sapagkat may mga clone gemstones na kung saan halos kaparihas na ng original. Topic po na ating ibinahagi sa araw po na ito tungkol sa mga gemstone, kung nalulusaw nga ba, ang kasagutan ay nalulusaw nga. Subalit kung mayroon po kayong iba pang katanungan at nagdadalawang isip kayo sa ating ibinahagi sa inyo, ay pwede kayong mag-google at i-research nyo kung talaga nga bang nalulusaw ang mga gemstone. Isang click na lamang yan sa Google at ang Google ay magsasabi sa inyo ng katotohanan sapagkat high-tech na po tayo ngayon at ang lahat ng impormasyon ay pwede nating makukuha sa pamamagitan po ng pag-google. At kung mayroon po kayong karagdagang katanungan at koreksyon tungkol sa ating naibahagi sa inyo ngayong topic, ay malaya po kayong mag-comments at kung mayroon akong mali na naisabi sa inyo o naibahagi sa inyo, ay humihingi po ako ng paumanhin sapagkat tayo ay tao lamang na nagkakamali. So hanggang dito na lamang po ang aking topic na ibabahagi sa inyo ngayon at hanggang sa susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood.